Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ibong. Taong 1991, Manika, Aklan. Sa isang tagong lugar ng Manika, naninirahan ng payapa ang pamilya ni Ibong. Matagal na sila sa lugar na yon at base sa kanya, nandun na sila noong panahon pa ng giyera. Magdadalawang milya ang layo sa kanila ng pinakamalapit na baryo, ngunit sa kabila nito, napakarami nila roong kapitbahay at mga kaibigan. Sa maniwala man kayo o hindi, di hamak na mas marami ang nakatira roon kumpara sa mismong baryo. Ang kaso lang, yung mga taga rito hindi tipikal na taong nakikita natin sa mga kabayanan. Nabubukod tangi sila sa lahat dahil sa mga kakaibang kakayahan na sila lamang ang nagtataglay. Hindi man sa pagmamayabang pero tanging sila Ibong lamang ang nakatira rito na may dugo ng normal na tao. Maliban sa kanila, kung hindi nagbabalat kayong mga diwata, mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Binubuo ito ng mga elemento, utikan, manlalason, barangan at higit sa lahat, mga nilalang na kalahating mangkukulam at aswang. Walang makapagsasabi kung bakit nagtitipon-tipon ang mga ito sa lugar na yon, pero malakas ang kanyang kutob na maaaring nahahalina ito sa ora ng banal na lupa kung saan nakatira ang matataas na uri ng mga engkanto at diwata. Ginagamit din ng mga nilalang ang masukal na bahagi ng lugar upang masigurong hindi sila masusundan ng kanilang mga kaaway. At hindi lang yon, ang malaking ilang na pumapalibot sa lugar nila ay maihahalin tulad mo sa lugar na maraming nakatanim na mga bomba. Napakamapanganib ng pagdaan dito, lalo na kung wala kang pahintulot sa mga nilalang. Katunayan, may mga albularyo na roong nawala at hindi na nakita pa. Wala namang hinahanap ang mga taong yon. Subalit nahulog ito sa patibong ng mga engkanto dahil dumaan ito sa lugar na papalubog na ang araw. Maaaring nagtataka kayo kung bakit sila lang doon ang taong nakatira. Alam niyo kasi ang pamilya ni Ibong, hindi rin basta-basta. May dugong diwata ang kanyang asawa, tapos yung mga anak niya, nahasa na rin sa mga biyaya nila. Itong si Ibong naman pinuno, may dugo ng dibino at nagtatangan din ng mga makakapangyarihang aral. Kabilang sa mga ito ay ang aral ng engkanto de Diyos at mga nakakasana pangalan ng Panginoon. Lahat ng armas niya may hahalin tulad mo sa matataas na kalibre ng baril. Kapag naitutok ito sa iyo, kahit sino ka pa at kahit ano pa ang iyong abilidad, mapapasuko at mapapasuko ka nito. Nakadepende rin kay Ibong kung ibig ka pa niyang buhayin o patayin sa oras na magpang-abot ang inyong mga paningin. Ganyan kapanganib ang aral na kanyang tangan, kaya walang kahit isa sa lugar na yon ang may kakayahang kumalaban sa kanya. Siya rin ang naging rason kung bakit obligado ang mga engkanto at iba't ibang uri ng mga nilalang na magkaroon ng balat kayo. Dagdag pa niya na, noong mga panahong hindi pa sila roon nakatira, walang batas at purong kaguluhan ang nangyayari sa lugar. Subalit nang matagpuan ito ni Ibong, dahan-dahan niya itong inayos. Ang dating magulong lugar, naging payapa at kalaunay nagkaroon ng batas na sinusunod ng lahat. Si Ibong ang naging rurok ng kapangyarihan, kaya kumikilos sila sa lugar na yon nang walang kahit na anong iniisip at inaalala. Hindi rin mahalaga para sa kanya kung nilalang na nasa panig ng kaliwa at kanan ang kaharap niya. Ang importante, lahat yon nagpapakita ng respeto sa kanyang pamilya. Iniiwasan din niyang magkaroon ng kinikilingan sa kadahilanang ang paningin niya sa lahat ay pantay at walang pagkukulang. Ang ganoong prinsipyo ni Ibong pinuno ang naging daan upang mabuhay sila rito ng payapa. Ilang dekada rin siyang namahala at sa pagsapit ng taong nakalathala, nanatili pa rin ang kanyang kapangyarihan. Di hamak na mas kabisado na rin niya ang mga nilalang,
kaya kahit lisanin niya ang lugar sa loob ng maikling panahon, wala siyang gaanong inaalala. Nagkaroon na rin siya ng matatapat na katiwala. 3 sa panig ng kabutihan at 3 naman sa panig ng kadiliman. Sa panig ng kaliwa, napapabilang sa kanyang mga katiwala ang pinuno ng lahi ng mga binungawon. Sumunod dito ay ang lahi ng mga teryo at ang ikatlo, puno ng lahi ng mga duma. Lahat ng nabanggit pinuno, matataas na uri ng engkanto at nasisiguro ko, ngayon niyo palang siguro silang narinig. Basta ang una sa kanila, may kakayahang pumanhik sa imperyo ng ulap. Maestro rin ito sa pagbukas ng mga lagusan at pinuno ito ng libu-libong mga mandirigmang engkantados. Ang katiwala naman niya sa lahi ng teryo, may kakayahang kumontrol ng dagat, maging ang serpenteng namumugaran dito. Hari rin ito ng mga kataw at iba't ibang uri ng nilalang na kasama nitong naninirahan. Ang pinuno naman ng duma ay maestro pagdating sa mga selyo at sumpa. Ito ang protektor ng kanilang lugar laban sa lahat ng banta. Napakahusay din itong bumasa ng kaisipan ng kahit na anong nilalang, kaya sa pamamagitan ng pinuno ng duma, walang nakakapagsinungaling sa kanya. Sa hanay naman ng mga engkantong itim, nariyan ang haring ng mga harum, Modagwe at Arkahas. Ang haring ng mga harum pinuno ang siyang katiwala ni Ibong pagdating sa lupa at mga aninong nasa gubat. Sa pamamagitan ng kapangyarihan nito, malalaman nila kaagad kung sino ang dumaraang nilalang. Hindi rin basta-basta ang mga mandirigma nito. Gawa ng may kakayahan nitong pabangunin ang lahat ng nilalang na pumanaw sa digmaan, kaaway o kaibigan man. Ang mga Modagwe naman ay ang mga nilalang sa kaliwa na may kakayahang magbigay ng karagdagang mutya para sa kanilang kapanalig. Hindi nito saklawang mga taga-kanan. Kaya naman ang ganoong abilidad ay pawang napapakinabangan lang ng iilan. Subalit kung ang usapan ay mandirigma, hinding-hindi magpapahuli ang hari ng Modagwe. Sa lahat kasi ng mga engkanto ng kaliwa, tanging ito lamang ang may mandirigmang gawa sa purong anino at kadiliman. Bagaman bilang lang ang mga ito, sinasabing ang kanilang lakas ay maihahanay sa 100 normal na engkanto. Sa hanay naman ng mga Arkahas, ito ang mga engkantong itim na nagtataglay ng kapamahalaan sa mga engkantong walang kakayahang makapag-isip o sa madaling sabi, mga engkantong kahanay sa ating mundo ay ang mga hayop. Sa pamamagitan ng may hiwagang salita ng hari nito, kaya niyang utusan ng lahat ng nilalang, kabilang na ang mga aswang sa lahat ng uri na gumagala sa kanilang lupain. Ito ang pangunahin niyang mga mandirigma upang maprotektahan ang lahat ng kanyang mga nasasakupan. Sa lahat din ng katiwala ni Ibong, ang hari ng Arkahas ang bukod tanging nag-iisa. Subalit kahit sa ganoong antas ng kapangyarihan, makikita mo itong si Ibong na naglalakad sa bayan na halos sa akalain mong isang ordinaryong tao lang. Ni minsan hindi niya ipinagmayabang ang lahat ng narating niya dahil ayon sa kanya, hindi lahat ng tao may kapasidad na makaunawa. Mas gugustuhin din niyang hindi siya nakikilala dahil sa pamamagitan nito, magkakaroon siya ng sapat na oras para gawin ang kanyang mga tipo. Sa paglipas ng mga araw at buwan, nagpatuloy ang kapayapaan sa kanilang lugar. Dahil sa dami ng gawain, madalas siya kung umalis sa kanila. Ang naiiwang namumuno sa lahat ng lahi ay ang panganay niyang anak. Tiwala naman siya rito, lalo pat ilang beses na niyang napatunayan ang kapasidad nito. Noong tumungtong na rin yon sa tamang edad, mas nakakapaggala na siya kasama ang bunso niyang anak. Madalas silang lumuwas sa baryo dahil sa marami itong ipinapabili sa kanya. Siyempre bilang ama, tungkulin niyang mabigay ang lahat ng pangangailangan nito. Nasanay na rin ang iba niyang anak na kumain ng mga pagkain sa baryo, kaya isa rin ito sa araw-araw niyang iniisip. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pinagkakaabalahan, nanatili pa rin sa isipan niya
ang kanyang mga prioridad sa buhay. At ito ay walang iba kundi ang pagtulong sa mga taong nangangailangan. Palihim ang ginagawa niyang panggagamot nang sa gayoy hindi siya pagkaguluhan ng tao. Sa lahat din ng mga albularyo, katangi-tangi itong si Ibong pinuno. Isipin niyo na lang, kapag may napapansin siyang naghihirap sa karamdaman, hindi na siya nagdadalawang isip na ito ay lapitan. Kahit walang abiso, ginagamot niya ito. Tapos pag nakita niyang maayos na ang kalagayan nito, kusa siyang aalis ng walang pasabi. Kadalasan, 6 na pasyente ang nagagamot niya kapag lumuluwas siya ng baryo. Sa bahay naman, inaabot ng halos 12, depende sa tagal ng kanyang pananatili. Lahat din ng mga pasyenteng nahahawakan niya, inaabot lang ng 3 minuto bago matapos ang kanyang panggagamot. Hindi mahalaga kung ano nararamdaman nito. Basta kapag si Ibong ang humawak, wala na roong imposible. Madalas din sa mga pasyente niya, panay ang pagtatanong ukol sa pangalan niya, pero pinipili niyang wag itong sagutin. Mas gusto niyang maging misteryo sa kanyang pagtulong kaysa ipakalat pa ng mga ito ang kanyang pangalan. Sa loob ng ilang taon, ganon at ganon ang kanyang ginagawa. Habang tumatagal, tila bang lumalawak na ang saklaw ng mga istoryang may kaugnayan sa kanya. Minsan nga, meron siyang mga napupuntahang tindahan na tinatanong siya kung kilala o nakita na niya ang misteryosong manggagamot. Sa halip na magmalaki, mas pinili niyang tumanggi alang-alang sa katahimikan ng kanilang buhay. Inakala rin niyang yun lang ang kanyang problema, pero dumaan pa ang mga buwan. Meron siyang kakaibang napapansin sa mga baryo na kanilang pinupuntahan. Nagsimula ito noong makaamoy siya ng kakaibang baho na biglang sumabay sa hangin. Kung hindi nagkakamali si Ibong, nagmula ito sa aura ng mga mangkukulam na maaaring umaaligid sa paligid. Hindi naman yan gaanong kalakasan niya, kaya nung una niya itong mapansin, pilit niya itong ipinagsawalang bahala. Subalit sa paulit-ulit niyang pagbalik sa baryo, napapansin niya na karamihan sa mga ginagamot niya, pawang binibiktima nito. Dahil sa ganoong pangyayari, nagdesisyon siyang hanapin ang nilalang. Una niya itong ipinalam sa kanyang mga nasasakupan para naman kahit papaano alam ng mga ito ang kanyang ginagawa. Nang marinig naman yon ng mga nilalang na kanyang katiwala, hindi nito maiwasang sumangguni sa kanya. Bakit niyo pa ho yan pag-aaksayahan ng oras? Gayong narito naman ho kami. Hayaan niyong kami ang tumapos sa walang kwentang nilalang na yan. Hindi siya karapat-dapat para pagtuunan niyo pa ng oras. May hinahong wika sa kanya ng arkahas. Dahil sa sinabi nito, napangiti lang naman siya habang kalmadong sumasagot dito ng, Kapag ikaw ang inutusan ko, hindi ko maisip kung ano ang mangyayari sa baryo. Dito lang kayo sa ating lugar. Bantayan niyo ang lahat ng trabaho ninyo. Huwag niyo akong alalahanin. Kayang-kaya ko yun. Matapos naman niya itong mailahad, hindi na nagsalita pa ang mga nilalang na kanyang pinagkakatiwalaan. Sa halip, hinayaan na lang siya ng mga ito na gawin ang kanyang nais. Duman pa ang mga araw. Wala siyang ibang ginawa kundi manmanan ng baryo. Hanggat hindi pa kasi malala ang ginagawa ng mangkukulam, pilit siyang nagbabakasakali na baka magkaroon ito ng pagbabago sa pagkatao nito. Hindi kasi ang tipo ng tao itong si Ibong na agad na nanghuhusga sa mga nilalang na bago pa lamang niyang nakilala. Lahat ng kanyang nakakasagupa, sinusubukan niyang bigyan ng panahon para magbago. Subalit sa parte ng mangkukulam, wala talaga siyang nakikitang parte sa ugali nito na maging mapagbigay sa kapwa. Dagdag pa niya na, sa 1 linggo niyang pagmamasid dito, nakita niya ang matinding inggit na namumutawi sa loob ng kaluluwa nito. Lahat ng taong hindi niya tipo, kusa niyang nilalagyan ng karamdaman sa katawan kahit wala naman itong ginagawa. Ang mas nakakabahala pa sa lahat ay yung pagkokontrol nito sa mga tao sa pamamagitan ng pag-ihip ng mga buhay na salita.
bagay na nag-udyok naman sa kanya para ito ay parusahan. Matapos ang isang linggong pagmamasid, dito na gumawa ng kilos si Ibong. Gabi niya pinipiling komprontahin ito upang masigurong walang makakasakse sa kanyang mga gagawin. Pagdating niya sa bahay ng mangkukulam, kampante siyang pumasok sa loob na para bang ito ay kanyang pagmamay-ari. Pagbukas niya ng pinto, napabuntong hininga lang naman siya habang pinagmamasdan nito na abalang-abala sa pagsasagawa ng ritual ng kulam. Hindi ka man lang ba marunong magpahinga? Kahit gabi nagtatrabaho ka pa rin Alam mo, kung yung ginagawa mo ay nakakatulong sa kapwa mo, mas matutuwa pa ako sa'yo. Ang kaso lang hindi mo to ginagamit sa kabutihan Napakalaki ng inggit mo sa katawan, kaya ganyan na nangyari sa buhay mo. Pungad na wika niya rito. Nang marinig naman ng mangkukulam ang kanyang sinabi, bahagya itong napatahimik. Paunti-unti, binalot ng matinding takot ang buo nitong katawan kahit hindi pa siya nito nasisilayan. Sa pamamagitan pa lamang kasi ng pinapalabas niyang presensya, sapat na upang masindak ito at makaramdam ng matinding takot sa kanya. Paglingon naman ng matanda, bigla itong napalupasay sa sahig habang humahagulgol sa iyak. Pilit na rin itong nagmamakaawa sa kanya pero hindi niya ito gaanong pinakinggan. Ang nais niya kasing mangyari, malaman ng rason kung bakit palagi itong nauudyokan na gumawa ng mga karumal-dumal na gawain sa lugar na yon. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang medyo kumalma na ang nilalang, kampante naman siyang umupo sa harapan nito para makinig sa mga magiging dahilan nito sa kanya. Nang mapansin ito ng matanda, dito na ito nagsimulang magsalita. Ayon sa mangkukulam, hindi niya sinasadyang magpalaganap ng karamdaman sa baryo. Kaya lang naman niya ito ginagawa ay dahil sa kagustuhan nito ng kanyang maestro. Dagdag pa nito na, hindi talaga siya nakatira roon. Bagkus ay isa lamang siyang dayo para matupad ang ibinigay sa kanyang misyon. Mariin din itong inilahad na, narinig na niya ang tungkol sa kanya, pero hindi nito inaasahan na magkikita sila ng mas maaga. Ang akala kasi ng mangkukulam, di siya gaanong bumababa sa lugar niya. Matapos naman itong mailahad ang kanyang dahilan, agad naman itong tumahimik. Nang marinig naman ni Ibong ang lahat, tinanong niya ito kung sino ang taong pinagsisilbihan nito at kung ano ang rason kung bakit nagpapalaganap sila ng karamdaman sa mga baryo. Dagdag pa niya na, mas mainam na magsabi na ito ng totoo upang hindi niya na ito pahirapan pa. Habang sinasambit niya ang mga kataga, sinasabayan niya ito ng paninindak. Kaya niya ito ginagawa ay para maipakita sa nilalang na nakahanda siyang gawin ng nararapat kung sakali mang magtatangka itong paikutin at lokohin siya sa pamamagitan ng mga salita. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, muli itong nagwika sa kanya para masagot ang lahat ng kanyang katanungan. Mataas ang ambisyon ng aking maestro. Balak niyang pagharian ng lahat ng dako ng lupa. Marami na siyang nasakop nang hindi man lang nalalaman ng mga taong nakatira roon. Kagaya ninyo, likas rin ho siyang makapangyarihan. At sa loob ng ilang dekada niyang pakikipaglaban, marami na siyang napaslang ng mga individual na minsang humadlang sa kanyang kagustuhan. Wala rin siyang kinakatakutan. Pero bago ako umalis, inabisuhan niya akong mag-iingat sa inyo. Binabalak din ho niyang pumunta rito, pero magaganap lang ito sa oras na masakop na namin ang baryo. Nang marinig ni Ibong ang sinabi ng matanda, hindi siya nagdalawang isip na pasukin ang memorya nito. Tinamnan niya ito ng kakaibang memorya na may kaugnayan sa hinahangad nitong tagumpay sa lugar nila. Kaya naman niya ito ginawa ay upang masigurong bibisita roon ang taong tinatawag nitong maestro. Sa halip kasi na siyang tumugis dito, pinili niyang maghintay na lang nang sa gayoy hindi siya gaanong mag-aksaya ng panahon. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, inutusan niya ang harum na bantayan nito. Ora mismo lahat ng aninong pumapaligid sa mga sulok ng bahay,
nagkaroon ito doon ng tenga. Kahit anong gawin ng nilalang, nasisiguro niyang wala na itong maitatago sa kanya. Hanggat hindi pa umaalis sa lugar ang matanda, hindi na muna niya inilahad ang tungkol sa mga tagapagmasid na kanyang ikinalat. Basta ang sinabi niya sa matanda, madali niyang malalaman kung sakali mang niloloko siya nito. Lumipas ang linggo, umalis na ngayon sa kanilang lugar. Malayo ang nilakad nito para lamang marating ang kinaroroonan ng kanyang pinagsisilbihan. Mula sa tahanan nito, ibinigay ng mangkukulam ang memorya na itinanim ni Ibong sa utak niya. Pagsilay naman dito ng kanyang pinagsisilbihan, abot langit ang naramdaman nitong tuwa. At kagaya ng inaasahan, pagsapit ng sumunod na gabi, umusad ito kasama ang mga tagasunod niya na halos lahat nagtatangan ng lihim na aral ng kaliwa. Bawat baryo ring dinaanan ng maestro, lumilikom ito ng sapat na grupo ng mga aswang. Marahil ay kaya niya ito ginagawa ay upang mapaghandaan ang kalabang madaraanan nila. Nawala rin pansamantala sa isipan nito ang tungkol kay Ibong, kaya naman nagpatuloy itong lumakad sa mga baryo na wala na masyadong iniisip na panganib. Hindi nagtagal, nang marating na nito ang kanilang lugar, agad itong nagpalaganap ng salot. Marami sa mga bata ang agad na tinamaan ng karamdaman, kaya pansamantalang lumaganap ang kaguluhan sa paligid. Nang mabalitaan naman ni Ibong ang tungkol dito, dali-dali siyang bumaba ng mag-isa. Gustuhin mang sumama ng mga anak niya, hindi niya na ito pinahintulutan, gawa ng di hamak na mas mahalaga ang iniwan niya roong trabaho. Huwag mo akong alalahanin, anak. Tandaan mo, mas mahalaga ang gagawin mo rito. Hindi natin alam kung kailan mangyayari ang ating mga kinakatakutan, kaya hanggat meron pa tayong pagkakataon, huwag tayong magpakakampante. Wika niya bago siya umalis sa kanila. Dahil sa kanyang sinabi, sumang-ayon na lamang ito. Hindi na ito nagsalita ng kahit ano, lalo pat nauunawaan naman ito ang mga ibig niyang iparating. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, gamit ang kapangyarihan ng binungawan, madali niyang narating ang bukana ng baryo. Pagsilay niya rito, napansin niya na kahit umaga pa, parang patay na ang lugar. Bukod kasi sa wala na siyang nakikitang tao sa labas, tahimik na ang lahat ng kabahayan. Mabigat na rin ang presensyang pumapalibot dito, tapos may mga nilalang na rin gumagala sa paligid. Nang mapagtanto naman niya ang bagay na yon, agad naman niyang inutusan ng hari ng Arcahas at Duma. Gamit ang abilidad ng Arcahas, nakapaglikom sila ng sapat na mandirigma para kalabanin ang mga gabunang nagbabantay sa mga kabahayan. Ang ginawa naman ng Duma, gumawa ng malalaking ritual na sasaklaw sa kabuoang lupa ng baryo. Kinakailangan nila itong maisakatuparan ng walang nakakapansin upang masigurong walang kahit isa sa mga ito ang magkakaroon ng pagkakataon para tumakas. Habang ginagawa naman yun ni Duma, kampante naman siyang naglakad patungo sa looban ng baryo. Wala siyang kasama noon, pero yung mga nilalang na tinawag ng Arcahas, patagunang nagmamasid sa mga kakahuyan at sa ilalim ng mga lupa. Hindi nagtagal, nang masipat naman ang mga gabunan ng kanyang pagdating, dali-dali naman itong sumugod sa kanya. Hindi na rin ito tinangkapang makipag-usap, kaya nang mapagtanto niyang binabalak ng mga nilalang, doon na siya kumilos ng buong lakas. Gamit ang lagaraw na nakatago sa kanyang bewang, walang patid niyang pinagsasasalag ang bawat pag-atake ng mga ito. Sa kabuuan, umabot ng 5 gabunan ang nagtulong-tulong para pabagsakin siya. Subalit sa kasamaang palad, hindi nila ito nagawa. Nang mapansin naman nilang masyadong malakas si Ibong, napilitan silang umatras para pag-aralan ang mga kilos nito. Pagsilay naman niya sa naging akto ng mga gabunan, napangiti lang naman siya habang kalmadong nagsasalita. Ang bawat talim ng lagaraw kong ito, merong maliliit na tinik na kusang bumabaon sa armas ng aking kalaban. Nakadesenyo ito para mangwasak ng kahit na anong bagay, buhay man o walang buhay.
Siguro ngayon habang nagsasalita ko, dumadaloy na sa inyong dugo ang mga tinik na inyong nakuha. Walang kahit na anong mahika o aral ang makakapagligtas sa inyo sa mga bagay na yan. Ilang segundo pa, mararamdaman nyo na ang tinutukoy ko. Pagkasambit naman niya ng mga kataga, bigla namang nanghina ang mga gabunan. Suka ito ng suka pero wala itong mailabas na mga tinik. Segundo pa ang lumipas, nagsimula na silang lumuha ng dugo, kasabay ng puwersahan itong pagdaan sa iba't ibang butas ng kanilang katawan. Ultimo sa balat, nagpupumilit lumabas ang dugo hanggang sa tuluyan ng matuyo ang kanilang sistema. At dahil sa pagkawala ng pangunahing bagay na nagbibigay sa kanila ng buhay, namatay sila nang hindi nila namamalayan. Pagsilay naman ni Ibong napatay na ang mga ito, nagpatuloy siya sa paglalakad na parabang wala man lang nangyari. Ilang metro ang layo sa labi ng mga gabunan, unti-unti naman yung nilamon ng anino. Nang mawala na ang mga ito, sakto naman ang pagdating ng iba pang mga aswang. Galit na galit itong nakatitig sa kanya, subalit hindi niya na ito pinili pang lingunin. Literal na nakatalikod si Ibong nang sinugod siya ng grupo, kaya inakala ng mga nilalang na yan na ito na ang katapusan niya. Subalit bago pa man lumapat ang matatalas nilang kuko sa kanyang balat, nagawa itong masalag ng amumongo na lumitaw sa aninong nabuo malapit sa kanya. Dahil dito, matinding pagkagulat naman ang naramdaman ng mga nilalang kung kaya't hindi sila kaagad nakakilos. Ito na rin ang ginamit na pagkakataon ng amumongo para atakihin ang mga ito. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, unti-unti nang nagsidatingan ng kanyang mga mandirigma. Lahat yon, hinarap ang mga aswang na tumitiktik at nagbabalak na atakihin siya. Ito rin ang naging daan upang mas madali siyang makausad patungo sa maestro ng mangkukulam. Pagbalik naman niya sa bahay kung saan dating nanunuluyan ng matanda, nasipat niya itong nakaluhod sa gilid ng pinto habang nakatali ang leeg ng tanikala. Lungkot na lungkot ang mangkukulam, animoy meron itong nagawang matinding kasalanan. Pagsilay naman niya rito, dali-dali niya itong nilapitan. Sa tulong ng kapangyarihan ng hari ng Teryo, mabilis niyang naparupok ang bakal. Pagkaalis naman niya rito, doon pa lamang lumabas ang isang matandang lalaki na merong napakaputlang balat. Kulukulubot na rin ang mukha nito at sa itsura ng nilalang na yon, hindi malabong lagpas na ito sa 100 taon. Bagaman hindi niya pa ito nakikitang lumabas, malakas ang kutob ni Ibong na hindi rin pangkaraniwan ang lakas nito. Gayunpaman sa kabila ng kanyang mga nararamdaman, kumpiyansa siyang hindi siya nito kakayanin. Alam niya kasi na ang kapangyarihan ng kanyang katunggali ay hindi man lang umabot sa kalahati niya. Pagkatitigan naman nilang dalawa, tinawanan lang naman niya ito habang nagwiwika ng, Ikaw ba ang maestro ng mangkukulam na ito? Kala ko pa naman isa kang makapangyarihang demonyo. Yun pala isang pipitsuging mambabarang na may dugong aswang lang pala. Sa itsura mo, alam kong malalim ang aral na iyong tangan. Pero ako na mismo ang nagsasabi sa'yo, hindi yan sasapat. Pagkasambit naman niya ng mga kataga, sumigaw ito ng napakalakas na halos ikabingi ng lahat ng nilalang na nasa baryo. Dahil dito, bahagyaring naudlot ang pakikipaglaban ng mga aswang sa kanyang mga mandirigma. Sila lang din at ang mga katiwala niyang hindi naapektuhan sa atungal na siya namang ikinagulat ng nilalang nakaharap niya. Nang mapansin naman yun ni Ibong, malugod niya itong inabisuhan na wala itong dapat na ikagulat. Anya, ang ganong abilidad ay halos tinataglay ng mga katulad niya na nasa ganoong antas. Pagmamayabang niya pa, Hindi mo ba alam kung ilang katulad mo na ang pinatay ko? Sa dinami-rami nila, hindi ko na halos mabilang. Pero sa kanilang lahat, ikaw pa lang ang kauna-unahang nagkaroon ng ganito karaming tagasunod. Nakakagulat. Dapat yata kitang parangalan
Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang sinabi, hindi na ito sumagot. Sa halip ang ginawa nito, buong lakas siyang sinunggaban. Gamit ang sandata nitong gawa sa lumang talim na inilagay sa buto ng tao, paulit-ulit siya nitong inundayan, subalit hindi man lang ito bumaon sa kanyang balat. Nang mapagtanto naman ito ng matanda, tinangka nitong lumayo sa kanya, pero bago pa man ito makadistansya, buong puwersa na niyang nahawakan ang leeg nito. Paulit-ulit pa itong nagpupumiglas, ngunit wala na rin itong nagawa. Hindi nagtagal, nang malapit nang mawala ng hininga ang matanda, doon pa lamang niya yun paulit-ulit na ibinalibag sa lupa. Sa 10 beses niyang paghampas dito, halos mawala na ito ng ulirat. Tuluyan na rin itong nanghina. Gawa ng itong pinagtuunan ng isa sa mga abilidad ng Duma. Lingid sa kaalaman ng nilalang na yan, kanina pa palang nagnas ang lahat ng mutsyang nakabaon sa kanyang katawan. Isa ito sa mga rason kung bakit nanghina siya nang hindi man lang niya namamalayan. Kalaunan, dahil sa lubha ng pinsalang tinamo nito, agad naman yung binawian ng buhay. At kagaya ng malimit nilang ginagawa, dinala nila ito sa kanilang lugar upang ipakain sa mga gumagalang balbal sa paligid. Yung mangkukulam naman, inaring ganap ni Ibong dahil sa alam niyang wala na itong mapupuntahan. Sa paglipas pa ng mga taon, kahit patuloy na umuunlad ang teknolohiya, patuloy pa rin silang namumuhay ng lihim sa lugar kung saan hindi matatagpuan ng mga ordinaryong tao. Hanggang sa ngayon, pinuno, may mga taong nagpapalaganap ng kwento ni Ibong na tinugurian na pinakamalakas na dibino sa buong Aklan.